Samantala, sa punto pong ito, silipin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Jessie Basco na nasa Pag-asa DOST. Good morning sa iyo, Jessie. Pilipinas, live mula sa Pag-asa DOST at alamin na po natin ang latest sa lagay ng panahon. Kaugnay sa low pressure area na binabantayan po natin, alas 4 kaninang umaga ay namataan po ito 590 kilometers. Silangan po yan ng Daet, Camarines Norte. At ayon nga po kay Pag-asa weather forecaster Hiner Kitlong, hanggang ngayon po ay nananatili pa rin ito sa kanyang kasalukuyang lokasyon. Dito po yan sa karagatan. At ayon nga rin po sa Pag-asa ay meron itong mataas na tsansa na ma-develop sa pagiging isang bagyo. Pero hindi po yan sa loob ng 24 oras. At ako mapapansin po natin, medyo stationary ang movement nito nga LPA. Pero ayon po sa Pag-asa na track nito, yung forecast track nito, yan po ay kikilos west-northwest. At para po sa ating daily forecast, ang Metro Manila kasama po ang Mimaropa, ganun din po ang Bicol Region at Calabar Zone, kasama rin po dyan ang Central Luzon at ganun din po ang buong Kabisayaan. Kayo po ay makakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. At para naman po sa titirang bahagi pa ng bansa natin, asahan na lamang po natin yung fair weather conditions liban na lamang sa mga isolated cases of rain showers and thunderstorms. Ano nga po ba yung dahilan ng mga pag-ulan na mararanasan natin sa mga nabanggit na lugar? Bukod po dito sa trough ng low pressure area o yung extension ng mga kaulapan nito na umaabot po halos dito sa ating landmass, ay meron pa pong presence ng hangin mula sa southern hemisphere. At sa pagsasalubong po nitong dalawa ay nagkakaroon po ng wind convergence. At kapag meron pong wind convergence, nagkakaroon na rin po o nagiging present na rin yung mga thunderstorms activity. At yan po yung nagdudulot ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan na nararanasan nga po o mararanasan natin sa mga susunod na oras. At naintindihan na nga natin kung ano nga ba ang magdudulot ng mga pag-ulan sa mga nabanggit na areas. At mga kababayan, sa aming pagbabalik, alamin po natin kung ilang bagyo ba ang aasahan natin na posibleng makaapekto sa bansa ngayong buwan ng September. Yan makalipas ng isang paalala. For the month of September, base po sa climatological records ng Pag-asa, ay meron tayong inaasahan na 2 hanggang 3 bagyo na posible pong pumasok at makaapekto sa bansa. At ito nga yung low pressure area na binabantayan natin sa loob ng ating area of responsibility ay sakaling ma-develop sa pagiging isang bagyo. Yan po ay papangalanan natin na Kanor. At yan po ang pang-11 na bagyo ngayong taong 2014. Sa atin po magagaling yung pangalan na yan dahil nasa loob po yan ng ating area of responsibility. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DOST, manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong weather body Jessie Basco na nagsasabing walang dadaig sa taong may alam at laging handa. Magandang umaga. Maraming salamat sa iyo, Jessie Basco mula sa Pag-asa DOST.